Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Marami tayong update, no? Pagkatapos kay Jamaica kanina, kaka-upload lang. Ngayon naman ay kay Wesley So naman na ongoing ang bakbakan sa US Chess Championship at isusunod din natin ang isa pa nating kababayan na si Megan Paragua, ang pamangkin ni Grandmaster Mark Paragua at anak ni paring Janix Paragua. Simulan natin sa laro ni Wesley against Super GM Ray Robson. Nag D4 si Robson, Knight F6 si West, nag C4, E6, Knight F3, D5. Okay, approaching Queen's Gambit. Kumapture sa C4, Queen's Gambit accepted na po ang variation na to. At nag E4 para babawiin ang pawn C4, nag B5 si Wesley. Medyo kakaiba to. Parang ngayon ko lang nakita kay Wesley na ginawa niya tong B5 variation na to. Usually po ginagawa niya pagka ganito sa aking pagkakatanda, nagbi-bishop B4. Ayan. C5. Pero itong B5 mukhang bago to sa paningin ko sa ginawa niya. Medyo parang gambitero siya ngayon Nag-E5. Ang purpose po kasi ng B5, pag kinapture yan, syempre may bawi sa E4. Kaya nag-E5 muna. Gustong iligtas muna yung pawn and then kakainin yung pawn sa B5. Pero nag-Knight D5. Okay. So talagang ready na ipa-capture, ipabalik yung pawn sa B5. And then Knight B6. Siyempre kung ang B-pawn ang ibabalik, kailangan namang ingatan yung C-pawn. Kasi lalabas, pag ito binigay pa, grabe, 1 pawn daw ng black. Kaya kailangang depensahan. Nag-Bishop E3. So develop. Knight C6. A3 para walang Bishop B4. Queen D7. Grabing preparasyon ni Wesley Teka muna. Ang common dito Bishop E7. Pero Queen D7? Kakaiba to. Mukhang malalim ang preparasyon ni Wesley dito sa US Championship Knight. Okay, Knight C3. Ang purpose po kasi ng Queen D7 nakikita ko dito may Knight takes E5. Tapos makakain yung Knight. Ayun. So umiwas kagad si Robson. Bishop B7, develop. Queen C2, develop din. At nag-Bishop E7. Ayan, preparing to castle na. At nag-Rook D1. So, bookline na bookline pa po ito. Wala pang novelty na nagaganap. So, Rook D1 para mamaya siguro may break ng D5. Knight A5. Okay. Knight A5 para yung bishop talagang totally maganda ang diagonal. At the same time, with syempre extra support na rin. Baka mamaya mag-break nga ng hindi inaasahang D5. And at the same time, itong Knight A5 ay, minamarkahan yung mahinang square ng white sa B3. Bishop E2 lang, syempre, magkakasling na rin. Nag-F5. Talagang aral na aral. Ito yung top of the line sa linya. Aral na aral talaga itong mga to. Parang sa kanila, baliwala yung mga linya-linya. Kabisado talaga. F5 ang tiro. Dito kasi, okay, yan talaga Kung sa akin, parang mapapakasling na ako dito Okay, balik tayo sa F5. Inenpasan capture. Kasi kung hindi po yan i-enpasan, grabe naman ang control na magagawa ng black sa E4. Napaka-solid ng diagonal, So, kailangan i-enpasan, capture. So, kailangan po pawn, para control din yung E5 square. At nag-castling. And then, nag-Rook G8. Grabe. Dito na magkakasling sa kabila si Wesley, definitely. Rook G8, tapos may diagonal. Grabe ang pressure dyan. Knight E4, okay. Actually po, dalawa ang tumira niyan, yung isa G3. G3 and then Knight E4. Ito on top of the line. Pero akalain nyo, bad move na yan sa computer ngayon. Knight E4, bad move Anong tira ng computer? Lalabas. Gusto niya yung G3. Gusto niya yung G3 o kaya Queen H7. Yan ang mga gusto niyang itira. Ito, novelty. Pero itong G3 nagawa pa Pero ito yung number 1 na gusto ng computer, yung line na yan. Yung nga lang nakakatakot, nakakailang sa puti kasi nga sa diagonal, tipong hihina yung diagonal yung light squares ng king side dyan. O, balik tayo. Knight E4. Ang nakikita ko namang plano nito is Knight C5. Ayan, may double para, syempre kung kakapturin ng bishop yan, lalakas ang control. And then, kung di naman kakapturin, makukuha yung strong light square bishop. So, para sa akin, interesting yung Knight E4. Queen A4, good move. Yan naman talaga, linyado pa rin to.
Ang haba ng kakabisaduhin mo kung aaralin mo to, no? Biri mo, 17th move na, oh. Kabisado pa nila. Queen A4, queen to queen, takes. Ayun, and then, so threat to, nag-knight C5. At yan po ang lumalabas na novelty dito sa bakbakang ito. Di ko alam kung aware pa dito, prepared at home pa si Robson or kinapaan lang niya on the spot. O kasi bad move eh. Ang tira ng computer, knight C3, dito pa rin sa old line. Ito old line, knight C3 eh. Pag kinain kasi yon di pwede, no? Parang gaganon lang, rook D2. Tapos gaganon. Ay hindi, teka muna. Silipin nga natin to. Pag nag-knight C3, parang may ganon na. Knight takes B2. Pag knight takes B2. May rook B1 kasi, sorry. Hindi rook D2. Ayun, matutuhog. May tuhog, ano? Tapos gaganon, obligadong itakas. Tapos rook B5. Ayun. So, double attack. Depensado kasi ng knight yung bishop eh. Ayan. So, para at least maunawaan natin, mga kamatyas. Ako, pag may tanong ako, gusto kong, ako curious kagad ako. Bakit ganon? Parang may nakakailang sa akin. So, klaro na. So, ito yung old line na gusto ng computer pero ang pinili dito ni Robson, novelty, knight C5 pero bad move. At kitang-kita sa evaluation bar ang pag-angat, paglamang ni Wesley. At kapansin-pansin po ang layo ng time. Ang layo ng time. 2 minutes na lang si Robson, 52 minutes pa si Wesley. Nangapa, ibig sabihin nangapa dito si Robson sa opening na to. Capture. Bakit ganun? Bishop naman daw ang tama dito, kain-kain, tapos bishop D5. Yan naman ang recommended dito ng computer. Okay, na para ma-maintain yung kagandahan ng evaluation bar ni Wesley. Okay, so kumain-kain, nag-rook B8. So ayun, para targetin yon. G3 na, kasi baka mamaya hindi makaalis yung knight dahil doon eh. Bishop D5, so threatening. Capture, knight D4. Okay, knight to D4. Pinapakain na yung pawn sa B2. Bakit? Ano purpose ng knight D4? Kinapture nga ni Wesley, hindi dinipensaan eh. Bishop H5 check. Rook G6. Ay, grabe. Yan ang mga binibiling tears. Iniisip ko lang, hindi pwede ito, may sundot ng check. Pag dito naman pumunta, may ganon. Ay, grabe. Malupides pala yon. May ganon pala. Pag kinain to, may ganito. O rook F1 muna pala. Malalim pala din yun. No? Ang lalim din pala. Ang lalim nito, itong knight D4. Pero, mas malalim yung ginawa ni Wesley. Rook G6. Mas malalim. May ganyan. Hindi in-expect siguro ni Robson magpapakwality. So, hindi pa naman time para capturein. Nakabitin pa naman. So, nag-rook B1 muna. Kinapture, and then knight B3. Pangtakip kasi papasok. Manggugulo yan dyan eh. Kinapture na. And then bishop D1. Yun lang. Kumbaga sa ambaan hindi pala itutuloy. Kasi pag kinapture po yan, capture. Natatakot dito si Robson, baka mamaya gumapang yung king eh. Yan talaga ang mangyayari dyan. Papagapang talaga yan. O gagapang yan. Dito na pala, tapos dito muna, tapos kakapturein to. Mga ganon. Kasi pagka nandito yung king, kinapture to, may rook C1 pa pin eh. So ilagay muna yung king dito, and then saka capturein ito. So mga ganong idea na paparating. Kumbaga tamang duda dito si Robson na mukhang lalamang si Wesley pagka kinain niya to. Kahit na quality down. Kaya nagpaniguro na lang, mag-bishop D1 na lang, kainin na lang yung pawn sa B3. King D7, kain, King C6 para ito naman ang kukunin. At nag-rook B4. So may mga ganon na threat, may ganon. And then pag kinapture to, may ganon, may pin. In A5 muna. Rook A4, King B5 para maatake, madepensahan. Rook H4, lipat sa kabila. Rook G7 muna. Okay, so ito pa rin talaga ang buong kukunin dyan ni Wesley. Chumek muna, King C6, and then Bishop D2 para may bawi. Kinapture na, and then nag-Rook F6 muna. So may mga bitin pa dito si Robson. Rook F7, grabe si Wesley. Tsaga-tsaga lang. Capture, and then King D5. Ang nakikita ko po ditong matinding position yung ilalagay yung bishop dyan, tapos ipupush. Yung bishop, imagine niyo pag nandyan, ang lakas niyan, tapos naka E5, bato yan. Tapos gaganon, C5, yung pawn sa A, madali yan eh.
Madali makuha yan. Pagka nakatulak na to, lalagay yung rook dun, oh. Yun. So, rook G4. Bad move pa ang ginawa ni Robson. Better daw is rook F3. Oo nga. Ang kaibahan kasi ng ano na to, kahit na equal number of pawns, ang kaibahan na malaki, mga kabatyas, mas aktibo ang king ni Wesley. Talagang aktibo, nasa sentro na eh. Eh di ba king must be active pagdating sa endgame? Ang layo pa, milya ang layo ng king dito ni Robson, di man lang nakaagaw sa sentro na nakontrol ng black king. Rook G4, Bishop D4, Rook G8, hanap gulo-gulo, kalikalikot, C5, Bishop B6 para bigyang daan na rin. So para makapanggulo na rin yung pass pawn, nag E5. Dito po ang nakikita ko kaya ginawa ni Wesley yan. Gusto niyang i-push para makagulo din yung C-pawn niya. Kasi mabilis din yan pagka ano di ba? So E5 may C4. Pero ang accurate mo pala is Rook D7. Mas mabilis yan. Oo. Oo nga, no, mas mabilis para makatulak na kaagad. Oo, mas mabilis to. Para wala lang check, yun lang naman ang purpose eh. Mawala yung panggulong check, makaganon na. Hindi kasi makatulak ng C4 kaagad kasi may check. Lipad yung, kuha yung bishop mababagsak eh. 'Di ba? Balik tayo. So nag E5 muna si Wesley, Rook D8 check, mali naman. So dito po dapat ang tira daw is King F1. On time yung king, kailangan ilapit na hanggat maaari. Pangsalo sa paparating na si pass pawn. So, chumik muna, King E4, Rook C8, another bad move by Robson. So, tiniret ito sa bagay. Less than a minute na lang si Robson. Medyo pressure na rin sa time. Pero dapat daw po ang tira is King F1 pa rin. Grabe pala yung King F1 na yun. Napaka-importante pala nun. Pero nag-Rook C8. Ayun, dito mga kamatsas, pakiguess nyo ang perfect. Para sa akin, brilliant ito. Not just only by good move. Brilliant yung ginawa ni Wesley. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ganda ng tira. King F3. Ang ganda ng tira. Threatening bishop takes F2. Ang ganda. Kinapture, obligado. Siyempre, pag kinapture yun, may pangsalo, may bishop ng suporta. Kaso ang matinding tira ito. Boom! May threatening matcha sa ilalim. Aray ko. Ang sakit. May ganon. Obligado pa singaw para may tatakbuhan ng king. Check. Pin. Kids ko kagad yan. Nakita ko yan yung ganyan. Nakapin, no? Di napansin ni Robson yung biradang yon. Capture. So may tempo pa. Nakabitin. Gumanon para iyahatid yung pawn. Para may ganon. Pero dito, bakit? Ba't ayaw itulak to? Ba't gumanon? Ano ba meron? Curious lang ako. Pagka gumanito, mag-rook A1. Susugswangin. Hanip ang mga nakikita ni Wesley ngayon sugswang. Masusugswang yung king, walang magalaw, no? Yung bishop naman, pagka bumitaw, kakainin to. Pagka gumano naman, dito, kakainin yun. Tapos pag nawala yung pawn, dire-diretso naman yung pass pawn. Grabe, nakits pa niya yung sugswang na yun. Only move ito, di ba? Tapos, magaganon lang, uubusin ng tira. Mauubusan ng tira ang puti. O, baka ito na lang itira. Kaso pagka ginanto, makukuha naman niya. Ubus naman niya mga pawns. Nakakita si Wesley ng matinding pang sugswang position. Lupit ng Rook C1. Alam niyo, nakita ko dito, ito lang eh. Sabay ganon. Yung pala mas maganda yung Rook C1. Okay, gumanon and then yun, gumanon na lang kasi kung A5 useless gaganon lang masusugswang nga maubusan ng tira. So, yun, tinirahan ng Rook A2 at dito po sumuko na si Robson. Bakit po? Kasi pag kinapture yung pawn, mag-E4 lang. So, may ganyan lang. At pagpalagay ng mag-Bishop D4, tutuluyan pa rin capturein yan. Masyado na pong malayo yan. O, isa-sacrifice na nga yan Karera, malayo. Queen, pero may matchas doon. Napakalaki ng diferensya niyan. Okay, so yan po. Ang ganda, nanalo si Wesley. At silipin muna natin ang standing ng men's bago po natin puntahan ang laro ni Megan bago natin i-update. Ito po yung standing nila. So, Fabiano Caruana na naman. Grabe si Fabiano, talaga nakakasawa na, laging nasa top. Lagi na lang siya. Wesley Solevon Aronian and Shankland 1.5 points. Ayan po ang kanilang standing sa
men's division na ito. Okay? At ang round number 3, expected natin Wesley So versus Sam Shankland. Ayan, medyo maganda-ganda laban. White pa si Wesley. Madalas nakikita ko suki ni Wesley yan si Shankland eh. Medyo parang kahit papaano sa performance nila sa mga inanalyze ko, na-analyze na natin, lamang si Wesley dyan. Tambak yan si Shankland. O kaya maganda-ganda. Maganda-ganda. Saya-saya ko talaga ngayon. Ano? Talagang ganda ng mga nangyayari ah. Okay, silipin naman natin ngayon ang naging laro ni Megan. Kalaro dito ni Megan ay si Anna Zatonski. Veteranong player din po yan ng US. Si Megan, kumbaga sa rookie ito eh. Kapapasok lang po sa liga. Pero tingnan natin kung makakasabay si FM Megan Paragua. Nag-D4 si Zatonski, Knight F6, C4, E6, Knight C3, D5. Okay, parang laro nila Wesley ano. Ayun. So laro ni Wesley, 'di ba? Kinapture yung C4. Pero dito, hindi na hinayaan ni Zatonski. Exchange, Queen's Gambit declined ang pinasok no, Bishop G5 variation, Bishop E7, nag E3, castling, nag Bishop D3 at dito nag H6 para paalisin kaagad ang Bishop. Bishop H4, nag B6, aba, kakaibang linya to ah. Galing ba sa Tito GM Mark Paragua niya to? Kakaiba to. Usually kasi ang ginagawa dito mga kamatcha C6. Yan po ang pang solid move dyan eh. Ganyan-ganyan lang. Pero dito, nag B6. Knight GE2. Bishop B7. Castling. Knight E4. Yun pala purpose ng Bishop B7 niya para maka Knight E4 kagad. Exchange ng Bishop. And then Rook C1. Knight D7. Okay, so wala pa namang mga ata-atake dyan ano. So nag-Knight F4, ayun. Dito na po lumabas ang novelty. Dito po kasi ang old line ay Knight takes E4 ang palagian. Pag kumapture dyan, magbi-Bishop B5. Tapos magda-Knight F6 para suportahan yung pawn. Yan po ang linya na natural, no? Slightly better ang white. Pero dito, nag-Knight F4 si Zatonski. Tineret ang pawn sa D5 at kinapture na. Capture. C5, okay. Maganda no kasi pangbasag yan sa D4 eh. At nag B3 para walang C4. Medyo tamang duda na sisipuran pero kung ako black dito parang ayoko namang gumanon. Wala naman akong planong gumanyan kung ako black. Ang tension kasi niya nasa D4 pero yung B3 para sa akin parang medyo positional mistake to. Hindi dapat kailangan yan eh. Siguro baka ano na lang pwede pang iangat yung queen and then battery. Maaring ganun pa. Or kainin, siguro. Pwede pa. B3, capture sa D4, capture and then Knight F6. Rook C2 and Rook C8. Rook E1 threat ang queen, Queen D6 threat ang Knight at Knight H5 exchange. Okay, exchange lang. Queen B4. Uy, may double. Oo nga no. Queen D1. Okay, depensa sa torre. And then pag kinapture hindi pwede. May bitaw ng check, maku-queenless. Rook E8. Okay, kain-kain. So may check doon. Exchange. King F8, kain-kain. Aha. Exchange. Pero okay lang no. Alam nyo, ang ganda ng ginagawang technique ni Megan. Kasi parang drawish technique ang ginagawa niya. Pero actually, ginagamit niya ito kasi nga, kasi tamang-tama sa sitwasyon niya. Bata pa, kapapasok lang sa US Championship, iniintay niya na bumalagbag ng pilit yung kalaban niya. Gusto niya magpilit yung kalaban niya at yun ang gagamitin niya para magkaroon siya ng winning chances. King F1, ayan, and then King D8. Kaso ang malupit nito, papaano kung walang hangad manalo sa kanya? Paano kung nirerespeto na rin siya? Palit-palit lang ang style ni Megan eh. Mga technique eh. Capture, ganon. King D3, Queen D6, threat yon. G3, okay, threat ito. Gumanon, check, ganon. Ayon, tabla. Okay, another gain of rating. Kasi 2,300, so 2,200 gain ng rating si Megan. Okay lang yon mga kamatyas, black naman si Megan and then nakikiramdam pa siya eh. Kumbaga, ginagamay pa niya yung field eh. Kasi biruin nyo si Megan, sumasali siya sa mga age group tournaments, kasasampa niya lang dito eh, na kung saan halo yung
yung age. Saka yung mga kalaban niya dito, mga veterano, ginagamay pa niya kumbaga yung environment ng US Championship. So, okay lang yung style. So, gain ng ratings every time and then every round. So, wag mo nang biglain. Okay lang yan. Pero, yung tabla-tabla na yan, pagka nagkaroon siya ng break na panalo, alam nyo naman sa round robin di ba? Maraming tabla, konting panalo. Yun pa nga nagpapa-champion minsan Yun pa yung nagpapadiretso Okay, maraming salamat po mga kamatsas. At ito pong standing nila so far after round number 2 sa women's division. Ayun, yung Anna Sargsyan. Parang Armenian ito, kalilipat lang sa US. So yan ang nila, yan ang leading sa kanila. Alisin ko muna yung natin. Ayun, yung score blocker, bumabalakid. At 1.5 si Paikidze. Ayan, matagal na player na yan. At, 'di ba si Megan pang number 9. Okay, so 1 point. And then yan po, si Carissa Yip na maraming umaasa dito pero natalo kasi siya ng first round, tabla ng second round. So medyo matagal-tagal pa po ang lakbayin. Round robin ito. So abangan pa natin ang magiging performance dito ni Megan. Kayang-kaya pa yan. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.